So, 2 weeks ago, ang pinag-uusapan po natin ay purpose, di ba? Ang purpose po yung why, yung bakit, di ba? Anong purpose ng telepono? For communication. Pero yung smartphone, ang purpose niya is more than communication, di ba? Kasi parang mini computer na. So, today, ituloy natin po yung purpose sa stewardship. Stewardship o yung pong pinapamahala sa atin, di ba? Iba kasi po yung ownership sa stewardship. Yung ownership po kasi ay yung po ay sa'yo na. Diba? So pag sinabi mo sa anak mo, anak, eto bisikleta, sa'yo na to. On one hand, he can do whatever he wants with it. He or she, diba? Kasi sa kanya na yon. But of course, bilang isang responsible na parent, tinuturuan natin yung bata na, alagaan mo yung bisikleta ha, tignan mo yung preno niyan, mag-iingat ka, mag-helmet ka, anak, pagka yung gulong niyan manipis na, kailangan palitan mo, lalagyan mo ng oil yan, paminsan-minsan. So tinuturuan natin maging responsible, but the reality is sa kanya na yon, di ba? Compared, for example, kapitbahay, sabi, boss, sobrang traffic ngayon o may baha ngayon, hindi ako makakapasok. Kung magko-commute lang, kung pwede ko bang hiramin ang bisikleta mo? So pag hiniram ang bisikleta, pwede mong gamitin. Pero obligasyon mo to take care of it, diba? Huwag tong nakawin, huwag tong masira, huwag mong iwanan lang kung saan-saan. Anong kwenta kang steward o tagapamahala kung pababayaan mo? So, ang pagiging sa gobyerno, ang pagiging public servant, yan man ay maging church leader o yan po ay leader sa mga schools, no? Mga principals, mga teachers, yan po man ay maging kagawad, konsehal, senador, presidente, hindi po kami ang may-ari ng mga resources na tao ang may-ari. Kami po ay stewards, tagapamahala lang. Kaya nga pamahalaan, di ba? Hindi natin sinasabing ikaw ay presidente, ikaw ay owner. Yun po ang kaibahan sa hari. Pag may hari, siya may-ari. Kaharian, yung hari ng isang bansa, theoretically under the Regalian Doctrine, siya may-ari nung lahat. Kaya nga meron King's Road, kaya nga may King's Forest, di ba? Kaya pag dumaan ka sa King's Road, magtutuon ka. Ang South Superhighway, ayan po ay meron concessionaire, nagbabayad tayo kasi siya po ay nagmamay-ari nun. Pero kung ikaw po ay namamahala lang, di ba? Kung nagtitix yung pamamahala pagmamay-ari, acts of ownership, kahit hindi sa kanya yung lupa, siya kasi naglagay ng pondo doon. So tayo na nasa pamahalaan, tayo po ay may obligasyon na maging stewards. Ngayon, lahat ng tao, kahit wala sa gobyerno, ang binigay ng Panginoon, yan man ay maging fish pond, yan ay maging river, yan po man ay maging lake, meron po tayong obligasyon maging good stewards. So dahil matagal na po kami sa Taguig, kanina nakita niyo po yung pinakita ko sa inyo dun sa area, di ba? Kung hindi man parang marshlands or panay ng mga water lily o kaya mga bato-bato, nag-erode yan kasi yung tubig dito tumataas, bumababa, depende sa season. So nung ginawa yung C6 o road dike, yung pong protection po, yan po, no? So whether you use technical terms, whether it's riprapping, whether it's slope protection, kung ano-ano yung mga engineering terms at technology na ginagamit, basically, pinoprotect po yung lakeshore. And part of its protection is not only na wag mag-erode. Part of the protection, for example, is hindi bahayan ng informal settlers kasi kung babahayan, yung dumi dito mapupunta sa lawa. The other thing is to make it for public use. So dito po, may allegations na may kinakamkam kami. Hindi ko lang alam kung pag sinabing kami, kung kaming mga Cayetano, kung ako, kami ng ibang leaders. But precisely why ginawa po itong ganito. Nasa dulo pa lang po tayo, bandang Bikutan lang po tayo. Ilang kilometro yan. Pero dun sa bandang gitna, marami na pong private kasi may 1,100 hectares ng lupa na nasa labas ng road dike. Meron po doon na private property, merong gobyerno. Pero ito lahat po, precisely ni-reserve, ginawan ng paraan ng local government na maging public para hindi kamkamin, di ba? So baliktad, sa allegation na kinakamkam, baliktad po. Titingnan nyo po yung history, maraming kumakamkam po ng lupa dito. Pero ang history po ng Cayetano ay tumutulong na maging good stewards para sa gobyerno, ang para sa tao sa tao.
anin mo kung sasabihin mo proprotektahan mo para sa tao pero hindi magamit ng tao. Kaya kung makikita nyo po dito, from yung mga facilities, no, na yan po hindi nagtatapon ng waste sa ilog yan. May mga public CR din po doon. Before the pandemic po, may mga small businesses, no, ng mga taga-tagig na nakakagamit dyan. So, I'll see, baka over the weekend may i-repost ako, may konsehala po tayo. Shout out kay konsehala Ivy. Napakaganda talaga. Binabati ko para rin siya kasi iba din klaseng mag-post, pero may pinost siya. I think nagpatulong siya sa mga kaibigan dito. Parang pinut together niya yung kung paano ang Lakeshore ay nakakapagbigay ng lubos na kasiyahan through God's grace, only to God's grace, sa 100,000, actually million na po ang nakapunta kasi every Christmas po mga 30,000 a night ang pumupunta ng tao, so sa 10 nights lang at 200 to 300,000, no? Kaya nga paganda ng paganda yung Lakeshore. That's why other parts of Rizal and Laguna pumapasyal dito, pati po paano maging sustainable, pati po yung makikita mo may nangingisda doon kasi nga kung paano yung paglalagay ng fingerlings. Banda doon po meron naman project with the Department of Agriculture. So by the way po, ang mga projects po dito hindi po solo, hindi barangay lang o city. Meron city at LLDA, may city, LLDA, Department of Agriculture. Meron NGOs, marami na pong nag-tree planting dito. Marami pong nakikigamit ng facilities dito. Meron pong Lakeshore tent dito na mahigit 500 ay kasya. May Christmas park over there. Ang daming magagandang facilities. Hindi ko pa muna dahil yung iba nga ay ginagawa. No? So what's my point? My point is in this world, pag gumawa ka ng mabuti, aatakihin ka. In this world, when you stand up for something at hindi ka madibate doon, ililipat kung saan nila tingin na weakness ka. But ang tinuro ni Lord sa akin ngayon, hindi namin weakness ang tagig. Walang perfect. Pero strength mo yun eh. Diba? Pero panibasa, daan milyon, billion ang project dito. At panibasa, maraming corruption sa DPWH. Automatic may ghost na. So hanggang ngayon po, hindi maturo kung nasaan ang ghost. Kami din po, hinahanap din namin kasi gusto din namin malaman. Dahil trabaho ng DPWH yun. Last year pa ho, hiningi ko na sa DPWH, isa-isay ng project. Sumagot sila, isa-isa, maayos daw po lahat. Na in the sense na walang ghost. Yung hindi maayos ay sinumbong na lahat sa NCR, sinumbong na rin po sa DPWH at ginagawa na. Si Secretary Dizon mismo, nakita nyo mismo sa news at saka sa SOCMED, pumunta dito sa mga projects na may problema at siya na ang nag-alam sa mga tao niya kung ano nangyari at bakit may problema. So today, I want to talk about purpose para ma-end natin yung series na yan this week. But I also want to talk about stewardship that I did. But I also want to talk about fighting for what we believe in. And when we say fighting for what we believe in, hindi ibig sabihin nun na sigawan, bastusan, hindi ibig sabihin araw-araw pataasan ng boses, yung ginagawa sa amin na parang striptease. Yung una araw-araw, ngayon linggo-linggo. Diba? Parang sinabi ngayon, ang daming dokumento ibibigay. Bakit? May nakalagay ba sa dokumento na ibibigay sa ombudsman na may masamang nangyari dito? So, yung mga dokumento na yon ay magpapatunay pa ho na napakagaganda ng mga projects dito. Pero sabi nga namin, yung dokumento alone, yung pictures alone, that will not tell the right story. I mean, anong malay ko kung may doble ng picture o doon o hindi? Hindi naman ako taga DPWH. But pumunta kayo dito at tignan nyo mismo yung project. So, eto yung papel, eto yung project, tignan natin dahil physical project to eh. Hindi naman yan parang tinapay na bumili tayo ng 2 million na tinapay o kinain na. Paano mo pa i-check yun? So titignan mo kung may litrato na nagkakainan, tatanungin mo, interviewin mo mga tao. Ito yung infrastructure project. Kaya pwede mong puntahan, pwede mong tignan, pwede mong imbestigahan, pwede mong testingin. No? Again, we're not perfect, but what I'm saying is that these are good projects. It should not be stopped. Dapat gayahin pa sa ibang lugar. No? Mahirap po talaga kasi pag iba orientation. Ang orientation kasi namin nila developmental. So, kilala niyo po ako. Pwede ako tumayo anti-corruption. Parati kong ginagawa yan. Pwede akong
mag-collaborate, pwedeng critical, di ba? Depende kung administrasyon o opposition. But never destructive, no? Destructive as in to destroy. You can be disruptive kasi kung may corruption, dapat i-disrupt yan. Kung mali ang pagkagawa ng project, kailangan i-disrupt yan. Kung ang technology may mas maganda, kailangan i-disrupt mo yung dating technology para mas maganda. But you don't destroy. You destroy what is evil. You do not destroy what is good. So even yung anong klaseng materials ang ginagamit, that's a work in progress. Over the last almost 2 decades, diba? Kung ano-ano ang mga ginawa dyan, depende kung ano information, kung ano pondo, kung ano ang science, no? So continue to pray with us, and as I said, no, ang ibig sabihin ng pakikipaglaban, kasama dyan ang knowledge, understanding, wisdom. Kasama dyan yung praying for your enemies. Kasama dyan yung tayuan mo at willing to be investigated. So sometimes nagiging emotional, nagsasagot. Sometimes nasa korte, sometimes nasa hearing, madalas nasa social media. Pero yung nga ako nagtataka pag sila pumira sa social media, okay lang araw-araw ka. Ako, 1-2 beses mag-Facebook. Galit na galit sila sa Facebook. Pero Facebook din sila ng Facebook. Di ba? Kahit sa impeachment court na pag-usapan yan. But take note ha, may nagsasabi, hindi na daw ako pwede mag-comment sa Facebook ko tungkol sa impeachment trial. Pakitignan nyo nga po, no? On the merits and on the substance. I think once lang ako nag-discuss and ang pinag-uusapan doon is kung nasa SALN, ibig ba sabihin kung tumaas ang SALN, automatic ba that means na may corruption na o may ill-gotten wealth or unexplained wealth. And that is discussed every administration regardless kung may impeachment o hindi. Umiiwas ako hanggat maaari na Monday to Wednesday, not only so that we won't discuss the impeachment dito sa social media, but also so that hindi tayo nati-distract, di ba? Pero wala tayong magagawa kasi half-day impeachment, half-day session. So alam nga namang hindi natin pag-usapan yung mga importante sa session. That's why I take advantage of Thursday, Friday, Saturday. But 2 weeks ago nga, I wasn't feeling well, so I took advantage na I used it for time to heal but also for prayer. Sabi may mga ibang spiritual battles na kailangan ng fasting. So hindi ako marunong masyado ng fast, but 2-3 years ago, I think 3 years ago na, I joined Victory start of the year fast.